Karelate mo? Praise the Lord. Karelita ni Peter. Nakatulog sila. Masaingon ni Jesus, sa lain pang account, ana siya, Ter, dili pwede nga, bisag isa ka oras lang yun, magtukaw ka, kuyugi ko ba? Ang ipangita, wala man nangingon si Lord nga, pag-pray po, i-pray ko, wala siya naingon siya nga, pwede nga, bisag isa ka oras lang, kanang lantawa lang ko, kuyugi lang ko ba? Grabe ang akong kaguol, himalatyo nagyug ko ron, kanabang nabati nagyud nako, nga gaungaw nagyug ko sa kamatayon. Unya sa Luke gani, ingon siya dito, nga nag-apol-apol ang iyaang singot, nga dugo. Do you know that there is a medical condition, ana? And tinuod yun di ay, because of extreme grief and anguish, ilabihan nga kahadlo, kaguol, kasubo, grabe nga kabalaka sa sulod, nga dili na niya nag-alburuto na ang iyang mga pagbati sa sulod, nga nag-react ang physical body, ang iyang reaction is that, inigawas sa singot, dugo na ang mugawas, unya apol-apol. Dili apol-apol igsuon niya kanang pareha nga kanabitong gagmay lang. Igsuon ingon sa Bible according to scholars nga ang apol-apol nga gipasabot diha kay pareha kadagko sa grapes. Di ba sakit? Nga, di ba igang kayo pagsington? Imagine na kung apol-apol nga sama sa grapes ang mugawas sa imong lawas. Lami? He was crushed. Gidukdok sa igsuon while praying. Why? Nga naman, what was his experience? Unsay kasi natian ni Jesus dito sa iyang pag-ampo? He was experiencing anguish. Kaya nga naman, he was looking at the cup. Ana siya, my God! Ing-ani kang ilad ang sala. My God, ing-ani ka dako ang oh my Lord! Ing-ani ka kasuko sa sala. That's why it's an insult. It's an insult to God. Nga kining mga alagad sa Ginoo, nga gapaila nga pastor pero nang abuso ng rape. It's an insult to God. Insulto sa Ginoo igsoon. Why? Because He already paid for that. Gibarya na niya dito sa cross, giinom na niya ang kopa, and then karon gapaila nga alagad di ako sa Ginoo, pero na ako'y bayi. Na ako'y kabit. Okay ra ni? No! That's not okay with God. It's an insult to God. Insulto sa Ginoo igsoon nga kung kabalo na ta nga sayop, buhaton gihapon nato because He already took that cup. Giinom na to niya nga kupa. Gihurot niya igsoon, wala siya gibilin. Wala siya niingon nga binlan ako gamay si Jessa para at least makatilaw siya sa feeling sa iyang sala. Wala. Mo bitaw na ingon siya nga tinguha sa Dios nga ang tanang tao maluwas ganuman. Kung nahuman nakagbayad, dili ba tinguha nimo nga i-enjoy na lang unta sa mga tao ang imong gibaryan? Kung for example, nagpa-party ko, human akong bayad, nag-decorate ako bod, ako tanan, ako nag-design, ako nag-decorate, ako nagama sa invitation, ako naghatod sa invitation sa inyong mga balay, unya dili mo mga adto. Pipilaray na nga adto. Di ba insulto? Ako na gani nagbayad tanan? Libre na gani? Muadto na lang gani sila. It's an insult to God igsoon. Grabe ang grabe. Just think of it igsoon for a minute. Mga ginikanan, di ba masuko man mo sa inyong mga anak? Unsang inyong kapungot? Everlasting? Imagine ang kapungot sa amahan igsoon, eternal, sa sala. Di ba pag ang anak kay mo ingon na gani, ma, sorry ma, I love you. Maunsa mo? Correct. Pero imagine na igsoon ang giinom ni Jesus. Giinom niya dito sa kupa nga kapungot. Eternal nga kapungot. Walay katapusan nga kapungot. Giusa dito sa kupa. Kas ang lunok. Tigok. Dili ba gugma ang tawagan na? Grabe. Kung imong inuuna-unaon igsoon, wa joy rason. Why rason nga magbugnaw ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo? Why rason nga dili ko magpagamit sa Ginoo? Walay rason nga dili ko ma-inlove kan Jesus. Walay rason nga dili ta magka-revival. Kung pareha ta tanan nga mututok sa krus o sa kupa ni Jesucristo. Unta, dili mo labay kawang igsoon kini nga mensahe ang akong paglaom. Nga madagkutan ta.
Hallelujah. Ningon siya, Father, if it's possible, for the last time na marahig pag yun si Jesus sa iyang papa na siya, Pa, kanang, kung pwede lang yun unta. Pero kabalo mo yun siya nila pwede. Because from the beginning of time, nagsabot na sila. Diba? Sa sinugdanan pa lang, nagsabot na sila, okay, imno ni mo ha, hutdo ni mo tanan, wala ka ibilin, kinanglan nga imno ni mo tanan, kaya para maluwas ang tanan. Dili pwede nga October 2024 ang kaluwasan. Kaya pagka 2025 na pa ipanganak. Tiyaw mo na igsuon, kung tinuod to ilang gingon nga mobalik ang Ginoo sa year 2000, patay gyud ko. Pasalamat mo katong wala pa mo gipanganak. Ako gipanganak na ko ato. Di ba sa year 2000 ba to? Kato ilang movie? Kato bang movie bitaw nga dako kayong tubig? 2012? Oh, na. Paksit gyud ko, pasmo ko. 20 anyos na ko ana. Kung ibalik ang Ginoo ato, wala pa mo ko nang alagad niya. Napakasala pa jud ko. Diba kung niingon ang Ginoo nga, okay, tama na gyud 2012 ang kaluwasan, pagka 2013 nga mga ipanganak, okay, automatic na sila, di atong impyerno, kinsa 2013 diri gipanganak. 2013. Na. Na? Imagine? Praise God. Kay gihalop na to tanan ni Jesus. Ako ana tanan, ako inom ana tanan kay para nila. Because that's love. Yes. Ano yung tinuod nga gugma? Kaya magpakamatay para nimo. Dili ka ituklod ka nga bala ka diya. No? Hallelujah. Ano siya, if it's possible, let this cup pass away from me. Ano siya pa? Kung pwede lang yun unta, pwede pa. Nga pwede, dili na lang nako ni sa imnon. Pero na siya, nevertheless. Not my will, but your will be done. Pero para sa ito, Igsoon, ikapila man, nga sa ito mga decision, kinsang will? Ang kuya will? Diba? Ikapila man nga mga desisyon sa tuang kinabuhi Igsoon nga nangutanak ta. Lord, siya na ba? Unya klaro kayo gadahonog ang Ginoo. Di. Pero moingon kag Lord, siya na, period. My will be done. Ikapila man nga niingon ang Ginoo, ikapila man tanganag my will be done ta. Ikapila nimo gisagpa si Jesus. Ikapila nimo gibalik siya sa krus. Si Jesus, dili man to niya sala. Ako ato, imo atong sala. Pero hinumdumi Igsoon, tungod sa gugma, gibuhat to niya. Ana siya, pa, kabalo ko, dili man gyud ni pwede, pero basin lang ba? Pero niya na siya, nevertheless, not my will be done, but your will be done. You know what? When we receive the revelation of the cup and the cross, Igsoon, mag-agulo to sa sulod. We will groan on the inside and we will want, Lord, ikaw lang ang akong gusto. Muingon mo nga, dili na ako madawat kapag padayag kay dili man ko full time. Igsoon si Pablo, dili siya full time. He was a full-time tent maker. He is working. But he's full-time Christian. Dili bot pasabot nga dili ka full-time. Dili ka full-time. Nga dili nimo ni madawat kapag padayag. Pwede ka ayo. Pwede nga mama ka, lula ka, batanon ka, asa man ka nagtrabaho Igsoon. Pwede gyud ka ayo. He's looking for people Igsoon. Nangita siya mga tao nga willing nga mobitbit sa kalayo. Pero walay kalayo kung walay paglantaw sa karnero nga mao'y gisakripisyo sa altar. That's why, Igsoon, I'm encouraging you. Akong ginadasig ang matag usa sa atoa. Pagpabilin, pagtutok sa krus, ayaw gi-entertain sa nang imong gibati karon nga gigutom man ko, kaihion ko, kalibangon ko, giuhaw ko, sa mani ka nang kapoy na kong paminaw niya. Tutok sa krus kay dili ni about sa ako Kay kung para lang na sa ako pwede ragid kaayo nga di ko magwali. Pwede ragid kaayo nga kung kumo na ako ni nga mensahe. Ngano i-share pa man ako ni? Pero Igsoon gusto sa Ginoo nga ikaw pod.
Hallelujah. I'm looking at faces right now, igsoon, naglantaw ko sa mga kalag, nga gitinguha sa Ginoo ba, nga sama sa mga lamparilya, nga naay mga lana sulod sa inyo Pero igsoon, you have to take the cap off. Tangtanga ang tabon sa imo nga pagkalamparilya para madagkutan ka sa kalayo sa Ginoo. Nga kailana, kaya lang nakasarado ka. Ablihi ng ataklob. Kanang taklob sa pagkakatulogon, tangtanga. Kanang taklob sa pagka-offended, di ko ganan maminawa na niya. Kaya hinawain ko na sukura ba ko na niya. Bahala ka! Ayaw kong paminawa ang mensahe ni Kristo. Dili man ako ang naadiri. Dili man ni ako ang alam. Dili man ako namatay sa krus para nimo. Wa ako ilabot, igsoon, kung masuko ka na ako, ang ako masabta nimo. Ang akong tinguha, igsoon, nga makalayuhan ka. Nagikapoy na kay ko nga maglantaw nga daug-daugon ka. Kumusta ka? Okay naman tingani ko. Di ka okay? Kumusta ka? Magyapon. Di ka okay? Wala gigapoy ako, gigapoy ko igsoon kay ano. Dili man amaw para sa imo Dili, ang gusto sa Ginoo nga madaugon ka, magkalayo. Ang gusto sa Ginoo nga inigawas nimo ang yawa mo ingon nga, la, nakamata si Subi. Ang gusto sa yawa ba, nga pagbuka pa lang nimo sa imong mga mata mo, ingon na ang demonyo nga tago na ta guys, kay nakamata na si Eljury. That's so importante, igsoon. Importante nga makita nimo si Jesus sa krus ug ang kupa nga iya ang giinom. Because this is what will make you on fire for God. Mao niya ang makapakalayo sa imo, adili ang speaking in tongues. Bahala ka 24 hours ka mag-speak in tongues. Wa ko'y labot, pero pagawas nimo wala man gyapon ka na usab. Because that is not what will make you on fire for God. Bisan pag ikapila ka bisitaon, ampuan ka, dili diha ang transformation. You have to receive the revelation of the cross. Because relationship is personal. Dili pwede nga, dear Lord, care of Jennifer Gumen. Jing, palihog ko ni Lord. Nope. Tagsa-tagsa. Munang importante nga, tagsa-tagsa. Makadawatag pagpadayag. Lord, unsa dito imong gibuhat sa krus? Lord, unsa to kagrabe ang imong kupa nga imong giinom. Kaysa diha bitaw nga tutukan nato na igsoon, dili mapugnan sa amahan nga mopakanaog og kalayo. Hinumdumi sa itong gibuhat sa panahon ni Moises. Sa Leviticus 6, di ba, niingon diha, the fire shall be kept burning day and night. Dili pwedeng palungon. Nganong dili pwedeng palungon? Because God initiated the fire. Kabalo mo sa assignment sa mga pari? To keep the fire burning. How? Unsa ilang gibuhat? Nagbutang lang sila og halad. And then, every morning, magdugang og kalayo, magdugang og kahoy, magdugang og kahoy. Wala sila nagbuhat og kaugalingon nilang kalayo. Nganong pag-abot sa Leviticus chapter 10, natigok si Nadab ug si Abihu because of the strange fire. Kaya nagama sila kaugalingon. Unsay gusto ipasabot sa Ginoo igsoon? Ang kalayo nga dili gikan sa iya, dili pinaagi sa pagpadayag sa krus ug sa kupa ni Hesukristo nga iya ang giinom. Strange fire. The only fire valid igsoon nga kapanaugan, the only sacrifice nga kapanaugan sa kalayo samahan igsoon is the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Dili ka pwede mo ingon, apostle ko, prophet ko, evangelist ko, teacher ko, pastor ko, so makapanganaog dyan ko kalayo. No. Dili. Nganong strange fire? Because they created their own fire. Paghalap nilang Moises, diba, mo to inauguration? Diba, tabernacle sila sa una? Payag-payag, ingani, kuan? Tulda-tulda, para ingani. Inauguration, una nga halad. Pagbutang nilag halad, they know the secret of the burnt offering. Alas 9 o alas 3. Alas 9 sa buntag, alas 3 sa hapon. Maghalad sila.
Pero walay bisan usa nila, wala kay mabasa sa Biblia igsoon nga nagingon sila og ilang gidagkutan, ug nagamit sila og pusporo, ug nagamit sila og agipo sa silingan, ug nagamit sila og langkay gikan sa silingan. Wala. Ug nagdaob si Mother Grapes. Walay bisan usa sa mga pari, bisan pagpangulong pari ang nagsugod sa kalayo. It was God who initiated the fire. Amen. But nagkinahanglan nga there has to be a sacrifice. Now, you, ako, kita, we cannot be worthy sacrifices. Kalama, pagkadakong lama. Kalama ani? Lama agyo kaya nako. Unsaon man ako, pero yan, ingon malagi sa Romans chapter 12, nga present your bodies as a living sacrifice. Mabuhat na nimo kung si Jesus nagpuyo sa imo. Pero kung dili gani si Jesus ang nagpuyo sa imo, ayaw i-present imong body as a living sacrifice. Basin sacrifice sila mabilin, wa na living. Si Jesus is the living sacrifice, living inside of you. That's why when you come before the Lord, inig mag-worship ka, makanaog jud ang kalayo. It's not because of you. Dili man gyud ni nga, hala nung nga, basta lagi si kuan ang mag-worship leader mo, naog gyud ang kalayo. Dili It's not about the worship leader. It's not about the song. Bisan pag unsay mong kantahon, wa mo na hibulong, kini mo nakapahibulong nako, sukat pa sa una. Sa mga wali, sa mga pastor nga ako madungog sa una. Sa bukid daw, maghilaka sila, magyakagid sila sa salog. Unsay kanta? Change my wife, oh God. Sayop ka lyrics. Pero nag-iyak sila. So, unsay gipaminaw sa Ginoo? Unsa may buot pasabot change my wife, oh God. Mura bagaampo sa Lord, usbang ako ang asawa, or Lord tangtanga, pulihi ang ako ang asawa. Sayop ka lyrics. Change my heart, oh Lord. Diba? Sayop ka lyrics, wala man naminaw si Lord sa lyrics. Oh, siyempre, kinanglan yun po niya, sakto ang lyrics na to, no? No? Kaya para masabta na to. Pero igsoon, more than the lyrics, He listens to the heart. Mabita to nga, katong pagbalin ako diri nga, nakoy joke nga, tinuod ba daw ni? Nga, samtang daw nag-praise and worship, grabe, kalayo yun daw, nakita nila mga anghel. Ang lyrics, sampot ni Saryo, sampot. Ang buot pasabot, ang song di ay kay, some trust in chariots. Oh. Some trust in horses. Ana. Ang ilang pagkadungog, sampot ni Saryo, sampot ni Moises. Pero igsoon, nagkalayo sila. Dili agi sa sampot ni Saryo, dili agi sa sampot ni Moises. Dili agi sa lyrics. Tungod sa kasing-kasing. Diba? Mauna siya nga, dasigon ta kaigsoon nga, karon nga nakita nimo ang krus, karon nga nakita nimo sa sulod sa kopa sa Ginoo, inigdahig nimo sa Ginoo, dahig yun sa Ginoo. Kay pakanuogo nato ang kalayo diri igsoon. Ngano man, lantawa ang palibot. Nagkinahanglan, unsa may nakapaduol ni Moises sa sampinit, nga pagka-ordinaryo ato nga sampinit. Correct. Ingon si Leonard Ravenhill, si kumparing Leonard, patay na ni si kumparing Leonard. Ravenhill, ano siya? The burning bush caught the attention of Moses. The burning church will catch the attention of the world. Unsaon nato pagkabig sa kalibutan? Kung nagkalayo ta, kung nagbitbit ta sa kalayo sa Ginoo. Unsaon nato pagbitbit sa kalayo sa Ginoo? Mubalik ta sa krus. Mututok ta sa krus. Mututok ta niya nga nagbitay sa krus, nga nag-inom ato nga kupa nga grabe ang kapungot sa amahan. Amen? Muna igsoon, kung moingon gani, kung bahalag dili mo kasabot sa kanta o wala mo dili mo kabalo sa lyrics sa kanta, dahig sa Ginoo, Lord, wala ko kabalo sa ilang lyrics, pero Lord, dalagon ka. Diba? Moingon ka, di man ko kabalo mo sayaw. Si David, gani, di man kabalo mo sayaw, wala, sige, tindak, judbid. Bahalag magkahubo-hubo. No? Dili na tang anang kanabitong lamulang ko. Kung musayaw manggani ka sa Ginoo, sayawi jud ang Ginoo. Nga mura ko anay ugma. Daygon ang Ginoo igsoon tungod kay angayan siya. Angayan siya. Ang cross nga iyang gikapakamatyan igsoon dili beto basta-basta. Nya dili to sa cross nga kanabitong stick lang, kawayan lang o kanabitong hinimo lang dili
Lipak, dili, pugat kaayo. Lantawa, unsay gingon niya sa Salmo 75:8. Psalm 75:8. Sige, palihog kog basa. Kinsa to nakauna? Isa ang Bible. O, sige. Psalm 75:8. Ang Ginoo nagkupot og kupa nga puno sa bag-ong bino sa iyang kasuko. Gibubo niya kini aron imnon sa mga daotan. Gititi nila sa pag-inom hangtod ang katapusang tulo. Amen. Imagine, mauna ang kupa nga giimna ni Jesus. Ingon siya diri, for in the hand of the Lord there is a cup of His wrath. Ang kupa sa iyang kapungot. And the wine foams. Ang bino daw na ay foam sa taas. Kabantay mo anang kuan kanang ilimnon nga na ay foam sa taas? Na bula-bula ba? Tamis dili. Pait. Pag naagani na ay foam, trust me, banggiitan ko nga panginginom sa una. Pag naagani na ay foam sa taas, di gyud na tamis. Pait gyud na. Di ba? Kini mo iyang gingon diri sa kamot daw sa Ginoo na ay kupa sa kapungot. Ang bino nagbula-bula, but pasabot pait. And it's red, well mixed, gilamog yun og ayo. And He pours out from it, and all the wicked of the earth must drain it and drink its dregs. But pasabot gititi, gihurot hangtod sa katapusang tulo. Di ba ganiha sa gabasa nato sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21? Jesus did not just pay for your sin. He became your sin. Huna-huna gani pangadyo tigsoon. Sa diha nga nagbitay siya sa krus, wala lang niya gibarya ng imong sala. Ang iyang pagbitay dito sa krus, siya ang imong sala. Ha? Sala? Wala mo nakasala si Jesus. Yes, wala siya na imong sala. But He became sin. Di pa kasala siya sa Ginoong Amahan. Sa atong langit nung Amahan. Di pa kasala siya. Kaya nga naman. Correct. And mo, para matuman kung unsang gingon sa pulong sa Ginoo. Nga ang tanan nga dautan, kinahanglan nga mo inom gikan ani nga kupa. Dili man pwede nga kita mo inom igsoon. Because of His love. Naingon siya, pait makina pa. Dili niya na kaya. Ako na lang. Ano, grabe ang gugma sa Ginoo igsoon. Wala siya niingon ba nga? Una-unaan ninyo igsoon, tagsa-tagsa na to. Unsa may maingon nimo nga pinakagrabe nimo nga sala sa imong kinabuhi nga nabuhat? Una-una. Pwede man ta maingon si Lord, Wenje. 75% sa kupa ako inom, sa 25 ikaw na. Lord, 25%. Lord, kung ibutang ta lang 25,000 kung nakasar ka ng 1,000 kung nakasala ani nga sala lang. Hala ka 750 imong imnon, napakoy 250 imnon. Di ba masunog imong tutunlan? Di ba? He became sin. Sumala ani nga bersikulo, ang mga dautan daw kinahanglan nga moinom ani nga kupa. Pero tungod sa gugma sa Ginoo, ana siya dili man ni kaya ni Jing. Gamay ra kayong tutunlan ni Jing. Esophagus. Cute kay esophagus ni Jing. Di niya kaya. No, basin foam pa lang. Basin mo yung Lord, foam ra gyud akong kuto kaya ni Lord. No? Ha? Pangtandway. No? Pero ningon ang Ginoo, okay, ako'y inom anak tanan. Hangtod sa katapusan nga tulo. Hala, grabe igsuon. Una agani. Ikaw ba dapat to? Ako ba dapat to? Na? Wala pa'y labot ha, apil. Apil ato ang mga generational curse. And generational trauma. Mga generational nga mga balatian. Apil na to. Mauna nga pag moingon bitaw nga kaliwat baya na mo ang high blood, I rebuke you in Jesus' name. Kaliwat baya na mo ang diabetic, I rebuke that in Jesus' name. Gihurot na natanan og yarok ni Jesus. Dito sa cross, ayaw nagsugot. Moingon ganyan doktor, kaliwat man gyud ninyo god, nga namoy kidney failure. I rebuke that. Ayaw po.
I rebuke that. I will not take that. Dili na ako nadawaton nga naman. Ay, kaliwat ba ana nila kay buang. Hoy, I rebuke that. In Jesus' name. Kay gibarya na tanan sa akong Jesucristo dito sa krus sa Kalbaryo. Giinom na niya tanan. Kaliwat ba ana nila kay mga kuan, babaero. Mao na. I break that. No, dili na natin nood. Kaya naman sa diya nga gidawat nimo si Jesus igsoon. Gihurot to niya tanan og inom. Hallelujah. Isaiah 51:22. Hallelujah. Jesus. 51. Isaiah 51:22. Sige, palihog ko og basa. Isaiah 51:22. Mao kini ang gingon sa Ginoo. Ang Ginoo nga imong Dios nga mo'y nanalipod sa iyang katawhan. Gikuha ko na sa imong kamot ang kupa nga gihatag ko kanimo, ug dili ka na makainom sa bino nga makapahubog kanimo. Amen. Hallelujah. No, diri sa Amplified na siya, thus says your Lord, the Lord and your God, who pleads the cause of His people. Kinsa ni? Kinsa man ni nagpli? Kinsa man ni nangamuyo para sa iyang katawhan? Si Jesus, He plead. Ana siya, behold, I have taken from your hand the cup of intoxication and staggering. The cup of my wrath you shall drink no more. Ana sanak, Meya, ang bina ng kupa, ihatag sa ako inom ana. Kana nga kupa, mo na sa ang kupa sa pagkahubog. Dili lang pagkahubog na literal. Apan hubog nga kanabitaw nahubog ka sa imong espiritu o pagsamparay. You know what's staggering? Kanang ana ba? Barad. No, barad tutski. Pag wala nimo si Jesus, sing anang imong itsura. Gabarag kanining kalibutan na. Nagsusapinday. Diba? Munang ingon si Jesus nga, sama ta sa mga karnero. Kaya nga naman, ang mga karnero, diligin na sila straight, ana. Usahay, kimahan sila. Diba? Pag wala kay Jesus, sing anak ka, magsusapinday, gyud ka. No? Muna kung na kay Jesus, ayaw na pag-inom, pagbalik, kay pili gusto ang Ginoo nga magsusapinday pa ka. Inahang imong mga kinsa man ang mga gigamit diyang alipuris nga, ops, dili na ako magsusapinday. Kay gipakamatyan ako ni Jesus, giurot na tanan ni Jesus ang tunglo sa akong pagsusapinday. Amen. Amen. Moingon ka nga, dili na ko. Sorry, dili na ko. Moingon sila, di na tabarkada, okay ra. Di na tamigo, okay ra, mas maayo. Bisan pagkamuti buok barangay, di na tamigo. Ang importante na ako'y Jesus. Kesa may mas importante, katong nagtunol nimo or katong nikuha sa gitunol sa imo Katong yung nikuha, kaysa mo'y namatay sa krus. Amen? Muna igsoon, ayaw nagbalik sa kung unsay gikuha sa Ginoo sa imo Gipasukan na ni Lord, ayaw nagtilapi. Di kairo. Anak ka sa buhi nga Dios, hari sa tanang hari. Prinsesa ka, prinsipe ka. You are seated at the throne of God. Amen? Amen. Hallelujah. Jeremiah 25:15-16. Taman 16. Sige. Jeremiah 25:15. Ang Ginoo ang Dios sa Israel miingon kanako. Ani ay tagayan sa bino nga puno sa akong kasuko. Paimna niini ang tanang nasud nga padtuan ko kanimo. Inig kainom nila niini magsusapinday og mga buang sila gumikan sa gubat nga ipadala ko kanila. Hallelujah. Imagine na igsoon kung kita mo gipainom ani nga kupa sa kapungot, dili lang ta magsusapinday, mga buang puntag samot. Buang na ganita sa una, na wala pa tay Kristo, unya og paimnon pa ta ani. Mo bitaw ni, di ba, kabasa mo sa Revelations, nalimot lang ko unsa nga chapter, nalimot kog sulat, nabasa na ko sa while studying this, nga in the last, sa katapusan daw nga panahon, kadtong mga wala ni ila ni Jesus nga ilang Diyos ug manluluwas,
kay paimnon sa kupa sa kapungos sa amahan. They will drink the cup of wrath of the Father. Why? Because they did not receive the free salvation of Jesus Christ. Ang libre nga kaluwasan ni Jesucristo. And you know what Jesus will say? Nak, wala ko nalipay nga niinom ka ana. Dili gyud ta ko ganahan nga moinom ka ana kay nahumana unta ko ginom ana. Apan tungod kay wala man ko nimo gipili. Moinom ka sa kapungot sa akong amahan. Kana bitong moingon bitaw si Jesus nga, depart from me, I never knew you. You know what, sa una abi nako nga suko kayo siya nga moingon ana. But you know what, karon nako na realize nga inig-ingon dia ini Jesus anang adlaw nga, depart from me, I never knew you. Dili mo siya moingon nga, depart from me, I never knew you. Suko ko nimo, galagot ko, awas ako tabangan. Wala. He will say it, depart from me, I never knew you, with tears in his eyes, igsoon. With pain. Manay kasakit sa kasing-kasing, ano? Tungod kay kinsang amahan nga tarong igsoon. Nga nahigugma sa iyang anak, nga moingon nga layas sa akong atubangan kay wala ko nalipay nimo. Di ba? He will say that with pain in his heart. May kaguol sa iyang kasing-kasing. Dili siya moingon ana nga kapungot bitaw nga kana bitong nalipay siya nga gipalayas ang tawo sa atubangan. No. He will say that with pain in his heart, with grief. And sometimes, inigwali na ito ani, kay grabe, isog kaayo ta. Abi na ito, justified kaayo ta. Pero igsoon, no, we're not carrying the heart of Jesus. Jesus is love. Tinuod, stricto siya. But He will say this in pain, igsoon, because of what He did on the cross, igsoon. It's all about love. Nga kung paglaw migsoon ba that after I give this message, you will have a different mindset. Malahi ang ato ang pagigugma kang Jesucristo. Luke 12:49 to 50. Lucas 12:49 taman 50. Ingon si Jesus, I have come to cast fire upon the earth, and how I wish that it were already kindled. I have a baptism with which to be baptized, and how greatly and sorely I am urged, impelled, constrained until it is accomplished. Unsa yang ingon? Ana siya, miani ako alang sa pagdala og kalayo sa kalibutan. Pero niingon po siya nga, I have a baptism to go through. What is this baptism? Water? Yes. It was the baptism of suffering. Ang pagbautismo, unsay baptism igsoon? Unsay pasabot sa pulong nga baptism? The word baptism there is not the same baptism nga katong itunob ka sa tubig. The word baptism in the Greek word, ang Griego nga pulong nga ilang gigamit niya is to be kanang swallowed up. Di ba ang baptize kay to be immersed? Nga itunlob ka. Siya iso no, he was not just immersed. Wala lang siya gitunlob sa pag-antos. Gitulon siya sa pag-antos. He was swallowed up by suffering igsoon. And on the third day, he rose again. He was swallowed up. Gitulon siya sa pag-antos. That's why Jonah being swallowed by the big fish is a picture of Jesus Christ's baptism of suffering. Imahe siya sa pag-antos, sa dagway, sa pagbautismo ni Jesucristo ngadto sa iyaang pag-antos. Unsa man nga pag-antos? Kato nga niinom siya nga kupa igsoon. Nagiinom niya to nga kapungot niya, dapat ikaw ug ako mo inom, dapat kita mo inom. That was the baptism of suffering that he went through. Kanamdo mo si Pablo, ingon siya, ang akong tinguha that I may have fellowship with his suffering. And sometimes we think na, kung nagbalatian ko, kung nako'y giantos, nako'y mga struggle, wow, nakig-fellowship na ko siyang suffering. Layo ra kayo na sa tinuod igsoon. The fellowship of his suffering is to suffer the same suffering that he suffered. That's why Jesus said, kung ganahan ka, mahimong tinun-an ako, pick up your cross. Deny yourself and follow me, even until death. Daily.
Subot pa sa butig son, ha? But pa sa but, wala pa day ko nakatunga. Wala! Kumingking gani, wala! Muingon ta nga, nagbalatian ko, dalaygon ang Dios, nakaantos sa ko sama sa pagantos ni Jesus. Cute. Di ba? Wala pa ta nag-antos sigsoon. Mabito to, ingon si Jesus, sa inyong pakigbisog sa sala, wala pa bisan niyo sa ninyo namatay. Kisa may naingon diri nga, kato bitaw si Kuano, si Anhing JM, kay, kato si Anhing Kuya JM, bakay namatay siya nga naman, tungod sa yung struggle. Gawas ko maghikog. Kana, ato yun na, suffering yun na forever. Di ba wala? Hallelujah. Ang fellowship of his suffering igsoon is to suffer the same suffering. Munang si Pedro bitaw, sa diha bitaw nga gilansang siya, his last words were this, I'm not worthy to die of the same death of my master. Muna naingon siya, kung i-cruise man gani ko ninyo, baliha ko. Kaya dili ko ang ngayan nga ilansang sama niya. Pero kita, pag moingon na gani, punggutanay, gulgulanay, magtago, dyan ko, mukuyog, dyan ko, mato ko sa inyong bukid, ha? Unya. Tinuod. Pero we are ought, gitawag ka sa Ginoo, gitawag ka, gitawag ko, gitawag tang tanan to be baptized in the same suffering. Gitawag ta sa Ginoo nga tunlon to have fellowship with the same suffering as of Jesus. Maingon ta nga, grabe, gilutos tsug ko. Giyon sa kapaglutos, sa punggutan na bakag ulo? Gihimo na bakang lamparilya sa saneko? That is the kind of persecution that they went through. Kana nga klase nga persecution ang gipasabot ni Jesus. Ang kanang himuon na kang, wala na solar sa boulevard. Kisa naman, si Kier na ang gigamit solar sa boulevard. Kaya nga naman, gidauban siya nga buhi while preaching the gospel of Jesus Christ. Unya, moingon ta nga, ay di lang kumukuyog og outreach room, street ministry, kay init. Sayang akong sunblock. Unya, og ikaw may mablock sa impyerno. Ay di lang kumukuyog og outreach room, kay nung ako convicted na po ko ani. Kay kung dili kung tinuod nga mukuyo ko sa street ministry pero sa intern. No? Sa intern ko mo-absent. Kulang kog tulog. Pero tinuod igsoon, I'll tell you, ag sa Friday ni absent ko because I felt the urge of the Lord nga to spend time with Him because of this message. Anang gabi igsoon, wala ko'y tarong tulog. Matulog ko, nya makamata ko nga gaiyak. Tapos gaagulo, mura kong nanganak. Pero ako kasabot nga no. Anong gaiyak man ko ani? Tapos mulingkod na lang ko, magigo. Wala ko kasabot sa gibati mo akong kalibangon nga mga anak nga. Dahil sa akong sulod kay, sama ni, okay raman ko. Wala may nahitabo na ko. Pangutaan na po ko ni Lord, sa mga inner healing, Lord. Kung sama ni Lord ka nang, naaba kay gusto ingon ako, nga kinanglan ako pasayloon. Hangtod sa makatulog na po ko. Makatulog ko, pag mata na ko, gaiyak na po ko, gaagulo na po ko. Muto nga, pagkabuntag, ningon ko nga, Lord, saan ni? Magstoryanay daw ta. Bilar ko. Pero, praise God, igsoon, kaya naibunga ang pagkabilar. Hallelujah. Lucas, I have a baptism, na ako'y bautismo. Nga kinahanglan kong mabautismuhan. Think of this igsoon. Sa Galatia 3:13 niingon nga si Jesus nahimong tunglo. Di ba kung asa ang sala na itunglo? Kinsa man dapat ang tunglo? But Jesus became the curse para sa imo. Nahimo siyang tinunglo para nimo. Nahimo siyang tunglo ano? Love kay kaniya. Hindi atong gibaryan. Adtuon nato Marcos 15:34. And then we will worship igsoon. 15:34. And at the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, Eloi, Eloi, lema sabachthani. My God, why have you forsaken me? With a loud voice.
deserting me and leaving me helpless and abandoned. Gikan ni siya igsoon, gi-quote ni Jesus from Psalm 22 verse 17. Kung siya gingon sa Psalm 22:17, ano siya, Lord, why are you so far from the words of my groaning? Lord, ganong layo kay ka sa mga pulong sa akong pag-agulo. You know the word groaning, igsoon, the word groaning in the book of Psalms. Ani ana nga bersikulo, Psalm 22 verse 17. It's like a loud wail of an animal. Dungog na mo anang mananap nga na may mga tig-ihaw diri no. Nakadungog na mo anang mananap nga giihaw nga nag-agulo. Nga mi last niya nga hunap ba nga Ingana ang itsura sa tingog ni Jesus Igsoon. Ingana ang pagpaminaw sa tingog. That's what God, Abba Father, heard. Jesus was groaning. Nag-agulo siya. Nag-agulo siya. Ana siya nga, Pa! Imagine that, Igsoon. Jesus enjoyed eternal, constant fellowship with Abba Father. Ningon siya, Abba. Ana siya, my God. Which means, God iyang gigamit, plural. Wala siya lang naingon og Abba. Which means, nag-ingon po siya kang Holy Spirit po. He also said that to the Holy Spirit. Ana siya, Holy Spirit, my ever-present help in time of need. Asa man ka? Why am I abandoned right now? And unsay gingon sa Bible igsoon, do not grieve the Holy Spirit. Because He is the most gentle part of Godhead. Siya mo'y pinaka malumo. Usa kay gibati ni Holy Spirit igsoon sa diha nga giingnan siya ni Jesus nga ano kibaan ko nimo? Asa ka? And usa pud ang gibati ni Holy Spirit every time nga ma-feel nato nga rejected ta, unya tuuhan nato, every time nga ma-offend ta, every time nga dili ta mo pasaylo, every time nga magminaldita ta. Every time that we act up according to our emotions. Kabalo ba ka nga ang Bible di ay nag-ingon siya nga katudang mga musunod sa kusumala sa ilang mga pagbati sama sa mananap. Di ba ang iro, kung ganahan siya nga mamanghag yun na siya. Wala siya ikapugong sa iyang kagalingon. Pero ikaw, Igsoon, di ka mananap. You have the Holy Spirit. You have self-control. Pero usahay, murotag mga animal. We act like animals. Mabito na ningon siya, walk habitually in the Spirit so that we will not fulfill the lust of the flesh. Kung say lust of the flesh, but pasabot, ang iro ba, kung ganahan siya mangangkang yun na, walay self-control ang iro. Pero kita, naatay self-control. Because we have the Holy Spirit. Muna naka-advantage sa ato igsoon. Diba? Praise God, wala kagibuhat nga iro. Diba? Na kay choice nga didan ang tawag sa unod. Na kay choice nga ma-offend. Na kay choice nga dili mo forgive. Na kay choice nga mahimong bitter. Na kay choice nga mahimong insecure. Na po kay choice nga dili. Tinuod man itong gingon ni Pedro, na naman nato tanan nato ang gikinahanglan. We're just acting like as if wala. Pero gibarya na tanan ni Jesus igsoon. The word groaning igsoon in Hebrew comes from a root word that signifies to howl or to roar as a lion, and rather signifies the noise made by a wild beast than the voice of man. Masibot pasabot, sa diha nga niiyak bitaw si Jesus ato, my God, why have you forsaken me? Ang nadunggan sa amahan, ang nadunggan ni Holy Spirit, dili na tawo. Murag sama sa usa ka mananap. Nganong gikan man sa usa ka mananap? Nahimo siyang sala. Gitidaan sa igsoon, wala na sa relationship. Munang kita, wala tay angay nga mag-inuwi. Wala ko nila gipansin. Wala ragi nag-chat na ako. Wala nang umusta na ako. Ayaw pag-inuwi. Kay mas grabe ang giagian ni Jesus kaysa sa ato igsoon. Tanan nga to ang ginaagian igsoon. Dili gyud ikakumpara sa ko. I'm not saying igsoon ha nga, dili na lang dai ko mobati. Mabati man gyud na. But what will you do with your pagbati? Unsaon man nimo na imong pagbati? Submit it to the cross.
Let Jesus receive the reward of His suffering. Ang ngayon si Jesus igsoon sa tanang butang, maayo man o dili maayo, ang ngayon siyang mudawat sa tanan nga reward. Sa tanang ganti. Let me leave you with a story, igsoon. There is a story that I heard. Ingani daw ang gugma ni Jesus. Nasunog ang balay. Tapos ang amahan, nasa isa ka anak, only son. Sunog na ang balay, nasa sila sa second floor. And then iyang gikuha ang iyang anak niya, iyang gibutang, gibalukot sa sulod sa iyang sanina. And then ang papa niingon nga, ang anak, pa, dili na ko kaginhawa. I can't breathe. Pa, di na ko kaginhawa. Ana ang papa, nak, ginhawa, pero gamay lang. Hapit na tamo gawas. And then panaog sila, nahulog ang usa ka kahoy. And then nasunog ang ulo sa papa. Nagkalayo na ang papa. Nidagan ang papa, pati ang anak nga naa sa ilalong sa sanina. Iyang gikabot ang doorknob. Igsoon, gadilaab na ang pultahan. And init na kayo ang doorknob. Na ay choice ang papa, ablihan ako ni o dili ramin, ablihan ako para makagawas ang akong anak nga buhi siya, nga wala siya itatsa, o magpabilin mi nga sunog ni sulod sa balay. What did the father do? He opened the door. Nipilit ang iyang kamot sa doorknob. Sunog ang iyang ulo. He was scarred. Nipilit ang iyang kamot sa doorknob, and then gipugos yun niyang tuyok, and gibira, and gigawas sila. And the last thing that he saw was that his child was standing beside him. Naglupasay na siya. And then the last thing that he saw was his child crying. Pero walay tatsa. After 3 days, nakita sa papa ang iyang anak, walay tatsa. Pero ang anak nakita ni ang papa, daghan kayog samad, paso, mga tinahian, wala na kilay iyang papa ang aping guba. Ang mga mata di na maklaro. Sige ko sa papa, okay rin ako, nga ako ang nasobraan, nagrabian. Ang importante, wala na itabo sa akong anak. And you know what? That is the same thing na gibuhat ni Jesus para sa ato. Ligawas ka igsoon nga walay tatsa. Naa ka diri karon atubangan sa amahan, walay tatsa. And every time nga mutindog ka atubangan sa amahan, every time nga atubangon nimo ang amahan, si Jesus gaisa sa iya ang kamot. I have another one story. Nice sundalo. Nayo sa kasundalo. Nakita niya ang duha ka bata sa balay. And then sundalo siya, I think sa Vietnam. Kanya dito daw sa Vietnam sa una kay naay mga landmine nga nakatago. And then, nakita niya ang balay na sunog, na duha ka bata, iyang giadto. Kawa niya ang bata, gipagawas. Tapos paglakaw nila, ang isa ka bata, naay gilabay nga bomba, I think, padulong sa ilaa. Ang gibuhat sa sundalo, iyang gihap-an tong bomba sa iyaan ni Butong. Karon gidala tong duha ka bata sa America for adoption, kaya nangamatay man ang ilang parents. And then, sa Amerika, kinahanglan nga mag-hearing para ma-adopt ang mga bata. So, nasa sa ospital, dugay ang kaso sa mga bata, dugay kayo, wala pa nag-adopt. And then, kiningo sa kasundalo nga puno og samad, mga tinahian, mga ulat, ni adto sa judge. Nangutana ang judge, last na nga hearing karon, kung wala joy mag-adopt ani nga mga bata, among ipadala sa orphanage. Kabalo mo sa gibuhat sa sundalo. Nasa mga ulat sa iyang duha ka kamot. Iyang giisa sa maghuhukom. Iyang giisa, atubangan sa maghuhukom. Ana siya, judge, ako'y adopt anak nilang duha. And then the judge cried, niiyak ang judge, ana siya, son, you are the only one worthy. You are the only one worthy for the adoption of these children. And this is the same thing igsoon si Abba Father gaingon sa atubangan every time. Si Jesus, He's raising His hand atubangan sa amahan. He's showing His scars.
Iya ang ginapakita, iya ang mga samad. Every time nga moatubang sa kang Abba Father, muni iyang ginaingon, no? Ano siya? Para moatubang sa para sa imo, ano siya? Pa, hinumdumi. Hinumdumi ang akong pagpalansang sa krus. Hinumdumi nga gibaryanan ako ni siya. Hinumdumi nga gibaryanan ako si Princess. Hinumdumi nga gibaryanan ako si Nelly. Hinumdumi nga gibaryanan ako si Kier. Gibaryanan ako si Naida, si Wenji, si Warren, si LJ. Hinumdumi pa nga gibaryanan ako si Luz. He always does that every time. He reminds the Father, Pa, hinumdumi ang ako ang mga ulat. One last story. I know nga nadungog na ninyo ni. But I want to tell you this story, Igsoon, because it really inspired me. Nayo sa kapapa, go-work siya sa train station. Kunya ang agianan sa train kay bridge, tulay, na ma-open pag naay barko nga moagi. Karon, kada adlaw nga mag-work sa ani nga train station, kuyog niya iya ang only son, inusara nga anak. One time, gapadulong na ang train. Nakita niya nga gapadulong ang train. And kinahanglan na niya i-shut close ang ibalik ang bridge. Paglinghi niya wala iyang anak sa iyang tapad. Yung paglantaw niya dito, na dito yung anak, gadula aduol sa bridge. Gapadulong na ang train. He has two choices. Kung akong isarado ang bridge, malata akong anak. Nag-inusara na ako nga anak. Pero kung dili po na ako isarado ang bridge, there will be thousands of people who will die. Pero mas save ang akong anak. You know what? Because of the love. Tungod sa kugma sa amahan. Nilantaw ang iyang anak sa iya. Gapadulong na ang train. Nagdula siya dito sa kung asa mahulog tong tulay. Nilantaw ang bata. Paglantaw niya anak, nagtakita niya ang papa. Gaingon og anak, hali na diri. Pero ang abi sa bata nga gababay ra iyang papa, and then ibabay lang sa. Hapit na kayo ang train. Hapit na kayo ang train. Hapit na kayo ang train. Walay choice ang papa, so. Ipili niya ison nga masakripisyo ang iyang anak. Nalata ang iyang anak sa bridge. Nagian sa train. Naluwas tong mga tao sa train, pero iyang anak igso. Kabalo ka, nasa sa glass. Nasa glass ang papa. Nilabay ang train. Gaana siya. Ang papa. Nasakitan siya, gaiyak siya. And then ang mga tao sa train, nabi nila nga, gababay lang siya. Nibabay ang mga tao. Ningon sila, thank you. I want you to imagine, Igsoon, the pain of the father. Una-una, Igsoon, ang kasakit. Ang kasakit, nagyan to sa amahan. Para sa imo, para sa ako. Hinumdumi ang kapait, Igsoon. Nagyan to si Yesu Kristo. Nagiinom niya tong kupa sa kapait, Igsoon, kapungkot sa amahan. Hinumdumi ang sakripisyo nila, Igsoon. It was not just Jesus who died and sacrificed. There were three of them. And they are the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it is my prayer, Igsoon, that today you will be revolutionized. And revival will come in this house. Dalaygon ang Diyos, Igsoon. Isn't He worthy to be worshipped? Dili ba ngayon nga daygon si Yesu Kristo, Igsoon? Let's give Him worship. Daygon ta ang hari.